So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron po akong napansin, mga minamahal, sa panibagong nilabas na statement ni General Browner. Napansin ko na mukhang napipikon na siya. Hindi lang napipikon, mukhang nababanas na po itong si General Browner sa paulit-ulit na panawagan ni former President Duterte at ng grupo niya. 'Di ba, na magkaroon ng destabilization, magkaroon ng kudeta laban nga po dito sa ating pamahalaan, laban nga po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Actually, si former President Duterte, medyo tinanggi niya yan eh. Even though na nakikita na natin na nakikipag-usap naman talaga siya sa mga retired military men, 'di ba? Noong Mayo, napabalita at meron siyang admission na meron naman talaga siyang kinakausap ng mga retired military personnel. Pero ang sabi niya, it is not about kudeta. Yun lang yung pagdidiin niya. Pero ano pa yung purpose mo as a former president na kausapin mo yung mga military, ex-retired military men, di ba? Eh, hindi ka na presidente. Kaya nga nagtataka ako eh. Tapos nasundutan pa nitong Nobyembre. Di ba na ang sabi ni Digong, okay lang ba na manahimik kayo sa bangag na administration? Kasi ito ay patungkol nga sa issue ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment. Di ba nakikita ninyo na hindi lang isa, dalawa, hindi lang tatlo, meron pang pang-apat na impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga hindi na itatransmit ni Velasco sa impilan ni House Speaker Martin Romualdez ang tatlong impeachment complaint sa kadahilanan niyang meron pa pong magfa-file ng pang-apat. So, hindi lang natin alam kung pang-apat or pang-lima kasi feeling ko may dalawa pang grupong magfa-file. Ngayon, na napapansin nila na sa recent survey, nakita nyo naman, di ba, 41% na yung gustong, yung 41% na ang sinusuportahan ng impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte. Papalaki na po ng papalaki ang numero. So meaning nun, marami na po ang mamamayang Pilipino ang gustong ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. So now, nag-iisip ng remedy yung kabilang kubol. Ang remedy din walang iba, mga minamahal, kundi kudeta. Maliban sa kudeta, yung parang patalsikin, yurakin, sirain yung administrasyon. Di ba? Kudeta, mag-alsa balusa, tama ba yung term natin? Destabilization. So kung ano pa man, basta matanggal lang sa pwesto si President Bongbong Marcos. Ngayon, itong si General Browner, hindi na talaga nakatiis eh. Kasi paulit-ulit niya nga sinasabi na yung ano nila, yung loyalty nila ay sa konstitusyon, sa tao, sa kanilang sinumpaang posisyon. Paulit-ulit na po yung inulit ni General Browner. Diba? Lalo pat ngayon, itong si Sara Duterte natanggal doon sa National Security Council na parang gusto nilang palabasin ng kampo ni Sara Duterte na hanggang ano na lang ba kayo? Tutunga-tunga na lang ba kayo? Hindi nyo susuportahan ng vice-presidente? Ngayon, nasupal pa sila kasi ang sabi ni General Browner, we are loyal to to the Constitution, to the people, and to the position na sinumpaan nila nung nanunungkulan, nung papasok pa lamang sila sa kanilang trabaho. Now, na dahil madaming mga retired military men, kuno, kasi meron na po mga nagsasalita dyan, katulad ni Dado Clemente, diba? Madami nang nagsasalita na sila daw po ay bumubuo ng organization, ng grupo. Patungkol nga po dito sa pag-aal sa balusa, destabilization plot, kung ano pa man tawag dyan, kudeta dito sa ating administrasyon, ay nagsalita muli. Nabanas na. For the last time na ata itong magsasalita itong si General Browner, nabanas na siya. At ipinamuka niya sa mga nagbabalak ng destabilization effort laban dito sa ating presidente. Pinamuka niya na alam nyo, kayo talaga yung problema eh. Gusto niyang gano'n ipamukha na gano'n, na kayo talaga yung may problema eh. Hindi solusyon yung kudeta, hindi solusyon yung destabilization yun na yan, para po maresolba yung problema ng bansa.
Yan po yung gustong ipamuka ni General Browner dito nga po sa nagbabalak ng destabilization plot laban po sa ating presidente. Napapatalsik ang administrasyon. Tingnan nyo tong balitang to. Basahin ko sa inyo Ang sabi dito, AFP Chief Browner iginiit na hindi military, kodita, solusyon sa problema ng bansa. To be exact, mga minamahal, hindi po worth it na mag-kodita kayo, tapos matanggal si PBBM, tapos ipalit si Sara Duterte. No! Hindi po worth it, mga minamahal, na mag-kodita, yung grupong niya, tapos ang ipalit, itong si Sara Duterte. Hindi din naman kami papayag noon. Nakikita niyo naman yung kanyang action. In terms of confidential funds, di ba? Grabe, mga minamahal, winawaldas, nilulustay ang pera ng taong bayan nang hindi naman sa kanya. Pansinin nyo, diba? Na dapat sana, every hearing, diba? Kahit nga sa plenary, dapat umattend siya Tapos i-justify niya bakit 2 billion yung hinihingi niyang budget kasi hindi siya umattend. Kaya naging 700 million na lang yung budget na napunta sa kanya ngayon sa 2025 dahil hindi niya naman kayang i-justify kung saan gagamitin yung 2 billion budget na yan. Now, yung issue kasi dito, yung 2022 at 2023 na confidential funds niya na ngayon, napag-alaman kasi 'di ba yung Congress, hindi lang yan in aid of legislation, meron din yang oversight function. So, tiningnan nila. Tiningnan nila yung COA, yung nandoon sa COA, tiningnan nila, 'di ba? Patungkol dito sa Office of the Vice President, meron silang nakitang anomalya. So now, ngayon na nakitaan ng anomalya, itong si Sara Duterte, instead na sagutin yung mga issue, hindi niya sinasagot. Pansinin nyo, imbis na sumagot sa issue, naglamyerda yung gaga. Imbis na sumagot sa issue, gumawa ng issue yung gaga. Nagkakaroon siya ng ng diversionary tactics. 'Di ba? Parang ito yung issue niya, gagawa siya ng issue para hindi mapag-usapan yung kanya. So ngayon, yung punto natin dito, kung magkokodita yung militar, tapos si Sara Duterte lang din naman yung papalit. Please lang, wag naman sana. Please, no. Wag. Hindi talaga makakaya ng aking sikmura. Kaya mabuti na tong sampal na katotohanan sa kanila ni General Browner na hindi solusyon ang military kodita para masolusyonan ang problema ng bansa. Okay. Sabi dito, sa gitna ng kanyang panawagan para sa electoral integrity sa nalalapit na 2025 midterm election, iginiit ni Armed Forces of the Philippines AFP General Romeo Browner na hindi military kodita ang solusyon ng problema sa bansa. Exactly. Sa isang press conference nitong Huwebes, Enero 9, hinikayat ni Browner ang mga Pilipinong magtiwala sa demokratikong proseso. Which is, ano ba yung demokratikong proseso? Eleksyon. Diba? Tumpak. 100% agree. Hindi ko pa ito nababasa sinad lang tong article na to. Kasi, mga minamahal, nagko-content ako, minsan on the spot, para nang sa gayon, magkaroon din ako ng, initial reaction ko. Diba? Although yung mga first part, binabasa ko yan, pero gusto ko para sa ng reaction. Diba? So, mga Pilipinong nagtitiwala sa demokratikong proseso at gamitin ng eleksyon upang iboto ang mga lider na tunay na tutugon sa mga isyong panlipunan para sa ikauunlad ng bansa. Ito nga yung hindi ko magets, mga minamahal. Binoto Filipino will si President Bongbong Marcos ng majority ng mamamayang Pilipino. 31 million. Yeah, ang bumoto sa ating presidente. So, ano yung karapatan ninyo para yurakin ang inihalal ng mamamayang Pilipino? Not unless kung meron tayong nakitang anomalya na ginagawa ng presidente. Ngayon, when you say demokratikong proseso, parang yung nangyayari kay Vice President Sara Duterte ngayon. Demokratikong proseso ito. Diba? Na i-impeach siya. Hindi yung basta na lang inutusan yung Congress dyan. Dadaan to sa chain of process. Una sa lower chamber, pagbobotohan yan. Makakuha ng 105 votes or 1/4 votes ng Congress, akyat agad yan dito sa Senado.
sa upper chamber. Pag nandyan naman yan sa upper chamber, pagbobotohan yan ng mga senador. Nagigets ninyo? Oh, sino yung mga senador? Nandyan yung 24. Makakuha lang po, mga minamahal, ng 18 votes, di ba? Na ma-impeach signatories. Itong si Sara Duterte, impeach na siya. Ngunit pagbobotohan pa yan. Nagigets nyo ako, mga minamahal. But so far, sa napapansin ko, kulang. Hindi po enough yung oras natin ngayon, lalo pat papalapit na yung midterm election. Itong impeachment na to, I think pwede nating ituloy katapos ng midterm election. 'Di ba? Lalo pat ngayon, talagang kailangan nating tingnan yung numero. Kasi nandiyan si Bato, si Robin, si Bongo, si Lito Lapid, yung magkapatid na Cayetano, mag-inang Villar. So, 'di ba? Nandiyan si Jinggoy Cutie, 'di ba? Mga minamahal. So, kailangan natin dito ng numerous vote, majority vote. Eh paano? What if? 'Di ba nakikita natin yung loyalty ng mga Cayetano kay Duterte, yung loyalty ng Villar kay Duterte. 'Di ba napapansin niyo mga minamahal dito sa 19th Congress? So yung punto natin dito, okay lang naman na ma-impeach itong si Sara Duterte. Political will, will yan ng mga Pilipino. Pero dapat isaalang-alang din natin yung numero. Now, in terms of kodita, hindi kayo pwedeng mag-kodita dahil sa, nabalitaan ninyo na itong si Sara Duterte i-impeach. Eh okay lang sana kung i-impeach itong si Sara Duterte na walang due process. I-impeach siya, mayroong due process. Pansinin na naman ninyo. 'Di ba? Oh, may nag-file, may naghain, pa isa-isa. Oh, naabutan na nga ng ilang buwan to eh. Yung final na impeachment complaint sa kadahilan ng meron pa pong nagpa-file. 'Di ba? May magpa-file January, December, February, March. 'Di ba napapansin niyo? Kada buwan na lang may nagpa-file. So meaning nun talaga madaming nagagalit kay VP Sara dahil nakikita na meron talagang betrayal of public trust. 'Di ba? Malversation na ginawa itong si VP Sara Duterte. Now, hindi pwedeng sabihin ng kampo ni former President Duterte na niyuyurak yung natin, yung pagkatao natin, yung binoto ng mga Pilipino dahil nga yung administrasyon gustong mawala si Sara Duterte. Hindi yung ganun eh. Dinadaan si Sara Duterte sa due process. Okay lang sana kumuda kung walang due process. Kaso meron. Meron. I hope you get that, mga minamahal. Okay? Alright, sumunod. Sabi dito, our call to the people is to use this election as a platform to express our desires by voting for the right individuals who will serve the country and our society. Exactly. Kaya nga meron tayong election eh. Kada 6 na taon. Tapos 3 taon, dito nga po sa mga alkalde, 'di ba? Tagta-3 taon dito sa mga alkalde at 6 na taon sa mga sa upper chamber at dito nga po sa ating presidente. Meron tayong eleksyon. So, ano yung gusto nyong i-pertain? 'Di ba? So, kung gusto nyong maging presidente itong si Sara Duterte, then tumakbo siya bilang presidente. Pero may magsasabi, ang taas naman ng double standard mo, Mima. 'Di ba? Ang sabi mo, binoto ng mga Pilipino, anong karapatan natin para tanggalin yung taong 'yan? Bakit pag si PBBM bawal tanggalin, pag si Sara Duterte tatanggalin? Mga minamahal, mayroong nakikitang problema kay Sara Duterte. Mayroong nakikitang anomalya. Harap-harapang betrayal of public trust yung ginagawa niya. Paano natin nasabing betrayal of public trust yun? Una, 'di ba? Every time na pinapatawag siya sa hearing patungkol sa kanyang budget deliberation, hindi siya umaten. Hindi niya kayang i-defend yung kanyang budget na hinihingi. Una, humingi siya ng 2 billion proposed budget. Pero hindi niya kayang i-defend kung para saan. Dahil po ulit-ulit niya sinasabi na itong 2 billion na to kasi merong humihingi sa amin ng burial assistance, merong humihingi sa amin na may mga sakit. Bakit? Wala bang specific program ang gobyerno para sa mga yan? Burial assistance, wala bang DOH? Nandiyan naman yung tingog. Mga pagkain, wala bang DSWD? Nandiyan yun. So parang feeling ko nga mga minamal, malinaw na pong panluloko yun ni Vice President Sara Duterte. Ginagamit niya na lang na may lumalapit sa amin, kaya kami na lang nagbibigay ng budget. Hindi pwedeng ganun eh. Or else, pwede mo namang sabihin para mabigyan ka ng pondo, hati na lang kayo. Or humingi na lang yung himpilan mo. Kunyari, may nanghingi sa OVP ng burial.
'di ba? Burial assistance. Kung meron nanghingi, i-list nyo, tapos humingi kayo ng exact funds doon mismo sa exact government agency na yan. Kunyari sa DOH. O humingi na lang kayo dyan ng kinakailangan ninyo. Kasi, mga minamahal, pag may confidential funds, 'di ba? Nakikita naman ninyo na wala pong napapatunguhan yung pera. Pansinin nyo, walang napapatunguhan yung pera. Kasi nga, confidentially, ano lang yung kailangan dyan? 'Di ba? Hindi naman yan katulad dun sa pork barrel na ang daming cheche boreche, ang daming lista-lista. Isa na nga lang yung kailangan ng ng confidential funds, hindi pa nagawa ni VP Sara na oversight looking pa siya. 'Di ba? Tiningnan pa na, nagkaroon pa sila ng pagkatagilid. 'Di ba? Tingnan ninyo ngayon, yung confidential funds niya, may Mary Grace Piatos na kasi namimeke na sila ng resibo para i-justify na totoo na ginastos talaga yung pera dito sa mga Pilipino. Hindi. Hindi maglukuhan. Diba? Alright. Nawala tayo sa topic. Sabi dito, ang tungkol sa kodita sa hanay ng militar sa gitna ng inihaing impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Samantalang matatandaan din ipinahayag ng AFP noong November 24 na mananatili silang loyal sa konstitusyon at sa chain of command matapos ang naging pagbabanta ni Vice President laban kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady at House Speaker Martin Romualdez. Alright. So yun po. Diba? Nauhaw si si Mima doon, inom muna tayo. O hindi to aesthetic to na kulay. Design niya yan. Diba? Nagigets niyo ako, mga minamahal. So ngayon, pahingi lang po ako ng likes. Malinaw ba yung commentaries natin? Pahingi lang po ako ng likes, tapos share, comment na din po kayo. Yeah? Tapos, abangan nyo yung next video natin. It's me, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.